Magandang umaga po sa bawat isa, sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na sa mga kasama natin sa Jesus Christ the True Way, at sa lahat na nanonood ditong ating video para po sa kaalaman sa mga salita ng Panginoon at upang tayo po ay lumago at tayo po ay sama-samang mag-aral sa salita ng Panginoon. Ngayong umaga, atin pong matunghayan ang lesson natin. Ang series ay question number 2. Okay? Why do we need salvation of our soul? Bakit kailangan natin ng maligtas ang ating kaluluwa? Ano ba ang ating kakayanan o ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito? No? So, ngayong umaga, atin pong sagutin ito. Okay. Kailangan natin ng kaligtasan because, una, we have sinned against God. Nagkasala tayo laban sa Panginoon. At ayon po sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil tayo nagkasala, hindi na natin maabot ang kaluwalhatian, yung bang glory, yung pong kaluwalhatian ng Diyos, yung kanyang fellowship. Ang kasalanan na ang naging hadlang, kaya hindi na natin maabot. Kaya kailangan natin ng kaligtasan dahil gusto nating maabot yung kaligtasan na yun, pero hindi na natin maabot ngayon dahil tayo nagkasala. Kaya mga kapatid, yan po ang unang kasagutan dahil tayo ay nagkasala at ang kasalanan naghihiwalay sa atin. Hindi tayo makalapit sa Diyos dahil sa kasalanan na nagawa. Ngayon, dahil makasalanan tayo as a sinner, pangalawa, we cannot enter into the kingdom of God. Kaya kailangan natin ng kaligtasan kasi hindi tayo makarating, hindi tayo makapasok doon. So ano sabi ng salita ng Panginoon? Ayon po sa kanyang salita sa 1 Corinthians 6:9-10. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, or male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor greedy, nor drunkard, nor slanderer, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So malinaw po, hindi man sa atin pong pinupuna ang mga ginagawa ng tao, pero ang ginagawa ng tao, siyang naging dahilan kaya hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos at hindi tayo magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kailangan natin ng kaligtasan. We need it. Kailangan nating maligtas dahil kung hindi tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. So binanggit po ang iba't ibang uri ng kasalanan na ginawa ng tao na siyang naging dahilan para hindi tayo makapasok sa kaharian. Next, we have to pay our own sin by death after we die. Kala lang natin, ganito lang, gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka, hindi naman natin ma-deny, talagang ginagawa natin yun. Ngayon, ano sabi ng salita ng Panginoon? Babayaran natin. Dahil, ano sa Romans 6:23, Hebrews 9:27, Revelation 11-13, yan po ang mga sagot. Babasahin po natin. Okay? Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yung wages, ang ibig sabihin yan, bayad. Para bang sweldo. Dahil ginawa mo, sweldohan ka, bayaran mo. Eh, ikaw may gawa, ikaw magbayad. See?
Kaya kailangan natin ng maligtas kasi hindi naman natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Kailangan mamatay tayo para makabayad. Pero hindi rin ibig sabihin, pag namatay ka, okay na. Kaya, may karugtong po ito at ang karugtong ay ganito. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, yun po yung offer ng Diyos sa kaligtasan. Kaya, ang tao, kailangang maligtas dahil hindi natin kaya. Kaya dito sinasabi, ang Diyos ang may offer sa atin. Anyway, sa next video natin, ay atin pong mapag-aralan ng mas detalye. Sa ngayon po, atin pong pinag-aralan lamang na talagang kailangan natin ng kaligtasan dahil sa ating kalagayan, tayo nagkasala at tayo ang kailangan magbayad nito. Ngayon, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? As it is appointed, Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once, after this the judgment. So, ano ibig sabihin? Ngayon, buhay pa tayo, makakagawa pa tayo, makakagalaw tayo, pero pag namatay na tayo, doon na daw tayo singilin ng Panginoon. Eh bakit sisingilin? Eh siyempre, nagkasala tayo. Doon kanya sisingilin. Ngayon, maaari itanong natin, anong klaseng pagsingil? Eh dito naman sa next verse, ang sabi, sa Revelation 20:12 to 13, and I saw the dead. So, akala natin, pagka namatay na, wala na. Kasi lagyan natin RIP. Ang iba sabi natin, buti si nagpahinga na. Hindi po. Ang sabi niya, I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were open. And another book was open, which is the book of life. The dead were judged according to what they have done, as recorded in the books. So, bawat isa pala na tao, mayroon tayong aklat na nagtalaan sa lahat ng ating ginagawa. Para bang diary. Na sa bawat oras, naka-record doon. So, ang nag-keep nito, hindi tayo, kundi ang Diyos. Pagdating ng panahon, ito daw ang bubuklatin. Kasi siyempre, sabi nga natin nung nakaraan, na pag namatay ka, ikaw nakasala, ikaw ba, ay anong basihan ng Diyos? Siyempre, mayroon siyang aklat. Ngayon, meron pong isang binanggit na aklat, yung pong tinatawag na Book of Life. Yun yung in-offer ni Christ nung kanina binasa natin na the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So, ito yung aklat na isusulat yung pangalan mo doon. So, kung ang pangalan mo ay nasulat, yung mga books dito, tatanggalin na yung pangalan mo kasi hindi ka nakasali kasi ikaw ay nakatala na doon sa Book of Life. Kaya kung ating tingnan sa unang video natin sa about what is salvation, biblical salvation, nabanggit natin doon, isang katangian ng isang taong ligtas ay ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mayroon siyang buhay na walang hanggan. Kaya dito, kailangan nating maligtas dahil kung wala si Kristo, tayo po ay talagang huhukuman. Ano kung sabi dito pa? Then the dead and the Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Yung palang, ngayon, hindi pa natin nakikita yan kasi buhay pa tayo. Pero ang sabi ng Biblia, pagkatapos mong mamatay, mayroon pang pangalawang kamatayan. Yan ang second death at doon ka ihuhulog sa dagat-dagatang. Kaya mga kapatid, napakahalaga na kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin na maligtas tayo. Kasi kung hindi, pabayaan lang natin, ang ating kaluluwa, hindi po natin kaya itong iligtas. Diba, atin pong napag-aralan na ang ating sarili, kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil hindi po natin kaya iligtas ng sarili. Sabi dito, if anyone's name was not
not found written in the book of life. Kaya kanina binanggit yung book of life kasi may talaan pala yun. So kung ang pangalan mo written, not found in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ihuhulog tayo, kaya kailangan natin ng kaligtasan. Ang ibig sabihin ng written our name in the book of life, ay ibig sabihin nun, naligtas ka na, nakatanggap ka ng kaligtasan. Kaya ngayon, kaya pinapaalam sa inyo na kailangan natin ng kaligtasan dahil ang ating mga ginagawa parurusahan, atin pong babayaran. Pangapat, we cannot save ourselves. Hindi natin kaya. Kaya natin kailangan ng kaligtasan kasi hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ayon po dito sa 1 Corinthians 15:50 to 51, and now this is what I am saying, brothers and sisters, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the perishable. So, miski anong gawin natin, hindi natin daw kayang magligtas kasi sa ating katawan, ito lang ang ating katawan, hindi daw ito makapasok sa karera. So, we need the spiritual power to save us, and that is only God. Kaya kailangan natin ng kaligtasan. At panglima, we are dead before God because of our sins. Patay tayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga, kung ikay hindi mo tinanggap si Kristo, akala mo walang Diyos eh. Akala mo, nabubuhay ka lang sa sarili mo at lahat na gusto mong gawin, magagawa mo. Kasi hindi mo mararamdaman at sasabihin mo, kung may Diyos, dapat magpakita siya. Minsan ganon ang ating mga salita kasi ang sabi ng Bible, pag ang kasalanan nandyan pa sa iyo at hindi yan nabura, hindi napatawad, hindi nahugasan, patay ka sa harapan ng Diyos. Kaya may pamilya ka, may trabaho ka, pero dahil sa kasalanan, sa harapan ng Diyos patay. Kaya kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan mong maligtas. Kailangan, kung hindi mo pa natanggap ang kaligtasan at ngayon ay wala pa si Kristo, ito ipapaalam ko sa iyo, kailangan mong maligtas. At ang pang-anim, sabi nga dito, as for you, you were dead in your trespasses and sins. Namatay ka sa kasalanan, dahil sa kasalanan, namatay tayo sa harapan ng Diyos. Patay tayo. At ang panghuli po, we are bound to the lake of fire. Okay? Minsan kasi, ang buhay natin, kung anong klase lang buhay pa meron tayo, ang sabi ng Bible, but the cowardly, the unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, all liars shall have their part in the lake of, which is burned with fire and brimstone, which is the second death. Biro mo yan? So kung ganito ang sistema ng pamumuhay mo, okay, balikan natin sandali. Sabi dito, cowardly, unbelieving, abominable, murderers, nakapatay ka, sexually immoral, idolaters, samba ka ng Diyos-Diyusan, at ang lahat daw na sinungaling, all liars shall have their part. So sinabi dito, part na kaagad, may party ka na in the lake of fire with fire and brimstone, which is the second death. So talagang pagkatapos mong mamatay, saka mo pa maranasan yan. Pero ngayong buhay ka pa, hindi pa, kasi pwede ka pang maligtas eh. Pwede ka pang tumawag sa Diyos at hindi ka mapunta rito. Pero lang masakit dito, pagka ito yung lifestyle mo, kung ngayon yan ang ginagawa mo, nag-enjoy ka sa kamunduan, nag-enjoy ka sa kasalanan, pag bigla kang mamatay, sigurado talaga sa impyerno ito. Binanggit na sa Bible. Kaya mga kapatid, ito po ang panawagan natin, ito po ang ating pag-aaral ngayon. Gusto kong maintindihan mo na kailangan mo ng kaligtasan ng kaluluwa mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili. Dahil makasalanan tayo, patay tayo sa harapan ng Panginoon. At bounded tayo ngayon. Kung hindi natin pakinggan ito, baka sa isang iglap, pag namatay tayo,
sa lake of fire and tumulo. Kaya ito po ang pinakalayunin at atin pong pinag-aralan, ang salita ng Panginoon. At ngayon po, natatapos natin ng isang katanungan. At remember, Christian who knows is a Christian who grows. Kaya kailangan pong alam natin ito upang tayo lumago sa Panginoon.